Ito na pala yung nangyayari. After mahuli si Kibuloy, nahirapan na palang gumalaw. Yung Children's Joy Foundation, yung foundation ni Kibuloy, na di umano'y tumutulong sa mga kabataan. At dahil dyan, kinumpirma po ng DSWD na maraming isinurrender, mga 32 raw ang isinurrender o na-rescue. Tungkol nga sa pagdideklara ng kakulangan ng financial support ng foundation para sa mga bata. Pakinggan natin itong ilang bahagi ng sinasabi ni Irene Dumlao, yung pong tagapagsalita ng DSWD. Mga bata, actually, kabayan, merong 32 nga po ng mga bata na dating nasa shelter po ng Children Joy Foundation Incorporated, yung na-turn over na po sa Department of Social Welfare and Development. However, after natin nga pong ma-assess itong mga bata na ito, meron na po sa kanila yung mga na-transfer na doon sa mga DSWD managed na mga facilities or mga SWADAs po natin, yung mga Social Welfare and Development Agencies. Meron din po kabayan yung pong na-reintegrate na doon sa kanilang mga pamilya. Meron balik na, ibig sabihin. Tama po, dahil na-assess natin sila, na-reintegrate na natin sila sa mga kanilang mga pamilya. Meron din naman po yung first time ba nila sa independent living na? Yes po kabayan. First time ba nilang mapasama sa kanilang magulang? Tama po, after quite a period of time, na nandun po nga sila sa Children's Joy Foundation Incorporated, ay na-reintegrate na po muli sila sa kanila pong mga pamilya. So ayan po yung pagkumpirma lang ni Irene Dumlao, Assistant Secretary, Spokesperson ng DSWD. Thank you kay Kabayan Noli de Castro, sila yung nag-interview. Isa sa mga lehitimong media, siyempre, yung grupo ni Kabayan. So, pagkumpirma lang yan na apektado na pala ang Children's Joy Foundation ni Apollo Kibuloy. Hindi lang dahil sila'y nahuli. Kung hindi, kung yung magugunita, na-frozen ang mga asset ni Kibuloy kasama ang foundation at mga personal account at asset ng Kingdom of Jesus Christ sa bangko at iba pa mga property. Dahil pinagdudahan ng Anti-Money Laundering Council, kaya nagpetition before Court of Appeals na unang sinuspinde or na-frozen 20 days. Pero after 20 days, na-renew pa, tapos mas mahaba, 6 months hanggang February ng 2025 yung pag-frozen ng mga personal account at mga property, mga sasakyan, lahat na-identify kay Kibuloy at saka sa Kingdom of Jesus Christ. So, apektado. By the way, yung pong, excuse me po, yung pong Children's Joy Foundation, isa yan sa mga lehitimong foundation under Kibuloy na noon ang layo na tumutulong sa mga bata. Pero ngayon dahil sa kulang na sa pera, sabi ni Irene Dumlao ay financially, yan ang naging problema. Kaya napilitang i-surrender o i-volunteer na kanilang i-turn over sa mga magulang. At magugulat ka, bakit mayroong 2 years old? 2 taon. Ano yun? Saan galing yun? So mabigat. Inuulit ka, 32 na mga bata. Yung iba po ay naibalik na raw sa mga magulang. Ibig sabihin ito, yung libreng paaral na sinasabi nila ay wala na. Kasi yun ang front ng Kingdom of Jesus Christ na Children's Joy Foundation. Libre paaral at kung ano-ano. Pero dahil na-frozen ang asset at wala nabawasan ng income, hindi magalaw yung mga account, wala na siguro panggastos. So anong nangyayari ngayon sa mga batang member? Ayun, napipilitang ibalik sa mga magulang. Kung hindi mo na i-surrender, i-rescue ng pamahalaan. At hindi lang pala sa Davao ito. Sa iba-ibang lugar kasama ang Metro Manila. At mukhang sabi ng DSWD, magpapatuloy ang kanilang monitoring at coordination sa Kingdom of Jesus Christ at saka sa foundation nila para sa formal pag-turnover, pagbabalik sa pamilya ng mga bata. Lalo na yung 2 years old. Paano yun? Nasaan ang mga magulang yan? Kung mayroong ganyang
Hindi lang minor de edad, talagang 2 taon, ano bang alam nun? Kaninong anak yan? So, after palang makulong si Kibuloy at kanyang kasamahan at maprose ng mga asset, ayan na yung sipa, yan na yung epekto. Apektado na pala ang galawan financially ng Kingdom of Jesus Christ at ng kanilang foundation. Parang sa SMNI, ganoon din. Apektado na rin ang income at galawan ng SMNI. Balita ko yung mga naiwan ko doon nung umalis ako noong July 2022 na nagtiyaga na magtrabaho dyan dahil wala yatang lilipatan. Aba, ngayon tagilid na. May mga plano yata ng tatanggalin ba sila o early retirement. Apektado na rin po. So hindi lang yung kanilang foundation, pati yung operation ng SMNI, under din yan ng Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ, apektado na. So hindi ko alam kung ilang empleyado, kasama yung mga reporter, mukhang pinaghahanap na ng ibang trabaho. Paano yung nasa engineering department? Marami sa engineering department ay hindi member ni Kibuloy. May mga engineer dyan at iba pa. So, ayan po. So, kinukonfirm lang nitong si Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, na yun yung epekto ng mga nangyayari. Ito naman sinasabi tungkol sa SMNI ay dahil may tumawag sa akin na empleyado at sinabing sila winarningan na. Sinasabi nga raw sa kanila, abay maghanap na kayo ng ibang mapapasukan. Pero mukhang nag-uusap-usap pa dahil dalawang issue dyan. Pag tinerminate mo ang mga regular employees, meron kang kaakibat na responsibilidad, kailangan may separation pay. Ngayon, kung mag-declare naman siya ng bankruptcy, hindi ko alam kung anong diskarte, ibang usapan yan. So, merong crisis na. Yan na yung totoo dyan. I-deny mo nila o hindi, sa nangyayari, meron ng crisis. Apektado na ang kailang kampo dyan sa pag-frozen ng asset dahil nga may petisyon ng Anti-Money Laundering Council sa Court of Appeals. Mabigat yan May mga bank account ng SMNI, bank account ng Kingdom of Jesus Christ, personal bank account ni Kibuloy, at yung mga property, hindi pwedeng galawin yan. So, mga gastusan at income nila, hindi ko alam kung saan kumukuha ng income. So, yan na yung epekto. Kala natin na aresto na si Kibuloy, so, dyan na yung due process sa korte na aabangan natin kung ano mangyayari. Pero meron na palang ganitong buhay na katotohanan ayon kay Asik Dumlao ng DSWD na negatibo ng epekto ng nangyayari. At continuous ang kanilang pag-rescue o inaasahang pag-surrender ng mga kabataang hindi na kaya mabigyan ng kung anumang pangako ng Children's Joy Foundation at ibabalik sa kanilang pamilya. Nako! Lumabas na ang mga epekto. Malaking problema yan. Lalo yung mga batang, walang mga magulang, walang uuwi ang pamilya, walang mga hanap buhay. Paano yan? Abay, bahala sila. Please like, subscribe, and follow dito po sa aking mga channel. Especially itong MA Pinoy TV.